alam ninyo kung yung binabanggit yung metadata. Lahat ito meron. Oo, nakita ko po yan. Oo. Oo. In fact nga, meron din, nagdududa na kung ilan ang na-deliver. Pwede ho na, kasi halimbawa yung helicopter dyan na ginagamit, Apo, itong nandito. nandyan po, mga 4 na litrato yan na pinapakita yung parehong helicopter. Pero pwede ho namin ipakita na, naku, ilang litrato po yan? Hindi lang ho siguro 50. Ganun? Oo, Mga picture, ganun kadami? kasi sample lang po yan. So, yung mga excited. Mga excited. Next administration, iisa-isahin ho natin yan. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang pinaka-latest na interview nitong si Atty. Levy Baligod dyan sa Saganang Mamamayan sa Net25. At sesegue ho tayo sa pinaka-latest na ambush interview nitong si Marcos Jr. na kanyang ibinida na huwag daw ho tayo mag-alala, kumpleto ang supply ng pagkain. Baka ang pagkakaintindi nitong mama na to, kumpleto ang supply ng pulburon mo. Ngayon pagka in-interview ka, binibida mo pagkain. Hindi namin makakain yan. Ikaw lang makakabanat yan, di ba? Iba eh. Baka pagka binibriefing siya sa Malacanang, Mr. President, wala tayong dapat na ikabahala kasi kumpleto supply mo. Ngayon pagka in-interview siya, Mr. President, sapat pa ho ba ang supply natin? Oo, sapat. Wala, sabi ng ng mga gabinete ko, walang problema pagdating sa supply. Ang tinutukoy palang supply, yung ginagamit niyang pulburon araw-araw dyan sa Malacanang. Yun ang kumpleto ang supply. Pero pagkain, anak ng tokwa, bakit nagtataasan ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong mga panahon na to kung gayon palang kumpleto naman pala ang supply? Yan ang tanong ko. Yan ang tanong ng bawat isang Pilipino. Kumpleto supply. Kaya walang dapat ikabahala. Siguro oo. Kumpleto ang supply ng chongket. Eto. Rekta ho tayo dito sa interview nitong si Marcos Jr. Game. Simple lang naman, andito tayo upang tignan ang ating mga Reporter ng datingan, brad. ang supply ng pagkain at ang presyuhan ng pagkain dahil lahat ng ahensya ng pamahalaan. Siyempre, nilalapitan natin ang mga partner natin na food suppliers para sa pang-araw-araw ng taong bayan. At kami naman, nakita naman ninyo, ito isa lamang ito, 10% pa lang ito sa kanilang stock. Ibig sabihin, hindi lamang ang Century kundi ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin. At bukod pa ron ay sila naman ay pumapayag na to keep the prices na hindi muna basta kung tataas, hindi tataas ang presyo. Yan na naman eh. Yan na nga ba sinasabi ko, nagkakautal-utal ka na naman eh. Century na lang kakainin namin, ganon. O, century tuna, baka naman ha. Hanggat kaya nila, kaya siguro mga 1 buwan, yung iba baka 2 buwan, hindi magagalaw yung presyo. Kahit na dumating na tayo, ay patuloy naman natin tinitignan ng supply. Ang supply ay hindi kailangan mag-alala ang taong bayan. Anong supply ba tinutukoy mo, Brad? Yung pulburon sa Malacanang o yung pagkain ng ating mga kababayan? Dalawa kasi yung supply na binabantayan mo ha. Alam namin, naiintindihan namin yan. Dalawang supply ang pinaghahandaan mo, ang binabantayan mo. Yung supply ng panggamit mo, ng pulburon, at di ko alam kung yung pagkain namin binabantayan mo supply ha. Pero base sa aking nakikita, pulburon mo lamang ang supply ng binabantayan mo ngayong mga panahon na. Ang food supply natin ay yung nasa likod, patango-tango, parang pagkatalikod niya, minumura niya itong si Marcos Jr., anak ng tokwa, wala talagang kwenta itong presidente na to. Anong ginawa niya dito? Pumasok, tumingin-tingin, nagpa-interview, tapos sasabihin niya, kompleto supply. Anak ng tokwa, nasa pabrika ka, nagpa-interview ka, tapos sasabihin mo, kompleto supply. Brad, alam mo, yung paikot-ikot mo na yan, walang kwenta yan. Ang gawin mo, pag-aralan nyo ng maigi, na hindi kung sakaling tumagal, talagang tatagal ho itong problema na to dyan sa Middle East. Tatagal ho yan mga kababayan. Manuwala ho kayo. Kahit wala ho tayong balbas at bigot ay meron pala. Manuwala ho kayo.
tatagal ho yan. Yung presyo ng mga produktong petrol, tataas ho yan. Pag sinabi ni Marcos Jr. na hindi tataas dahil kumpleto ang supply, kabaliktaran ho ang nangyayari dyan. Base sa kasaysayan, pagka sinabi ni Marcos Jr. na magbe-20 pesos ang bigas, budol-budol Marcos. BBM. Pagka sinabi ni Marcos Jr. na hindi papasok ang ICC, budol-budol Marcos. BBM. Pag sinabi ni Marcos Jr. na walang impeachment, budol-budol Marcos. BBM. Kaya pagka sinabi niyang kompleto ang supply ng produktong petrolyo at ng pagkain sa Pilipinas, alam niyo na ho ibig sabihin yan. Budol-budol Marcos, BBM. Sapat, kahit na pangmatagalan. Ang presyo natin ay kagaya, kaya magpapasalamat tayo sa mga private sector kagaya ng Century na sila ay pumayag na wag itaas muna. Wag itaas ang presyo ng bilihin. Kaya patuloy natin minomonitor ito para naman ang pang-araw-araw na pangangailangan. Natatawa si DTI Secretary. Ano tawa? Ano pinagsasabi nito? Dapat tinanong mo siya Doon sa DTI Secretary, gaganito din. Dapat tinanong mo siya Sir, dapat sabihan mo, Sir, dapat pagka meron tayong lakad, huwag ka munang magpulburon. Kasi nakukompromiso ang press con sa'yo kung ano-ano pinagsasabi mo. Ng taong bayan ay naalagaan at naalalayan. Thank you. Thank you, sir. Dapat po. Walang Q&A. Bye. Walang Q&A. Dapat mo pangalagaan. Tapos sabay talikod. Kay BP Sara lang yan, nagwala na yung mga mainstream media na to Yan ay naalagaan at naalalayan. Naaalagaan at naaalalayan. Tapos, Thank you. thank you. Thank you. Na pangangailangan ng taong bayan ay naalagaan at naalalayan. Thank you. Bangag na bangag. Ito talagang si Marcos Jr. Ibang level ho ka mga ganito. Ano bang binabantayan mo, tinaalagaan mo? Ang nakikita lang namin binabantayan mo, tinalagaan mo ngayong mga panahon na to. Yung tama mo. O kung gusto nyo, mali niya. Mali niya. Hindi tama. Dito tayo kay Atty. Levy Baligod. Game! Kapatid na Henton at saka sa mga nanonood sa inyong programa. Nelson po, Nelson. Nelson. Ayan. Sorry po. Okay lang po. Na ano lang? Kumusta po ang hinahawakan ninyong kontrobersyal na kaso? Itong paglantad ng 18 mga dating sundalo. Opo, inaasahan namin na aksyonan sana ng ombudsman yung aming sinumite, pero ang ginawa po ay ibinigay sa National Bureau of Investigation para imbestigahan itong mga 18 kung ano ang kanilang identities at background. At 2 beses po kaming pumunta sa NBI at nung huling pagpunta namin doon, Marso 17, ay nakita ko po na meron na silang structured na mga katanungan. Nakalista na po, no? Okay. At ang tinatanong po nila ay hindi talaga tungkol doon sa laman ng kanilang affidavit, kundi totoo ba na dati kang Marines? Paano ba kayo nagkita-kita ni na Atty. Baligod? Ano ang sinakyan nyo? Papunta sa press conference ninyo, kilala, mga ganun po, no? Mga peripherals. At nakita ko po yung intention talaga ng NBI noong pagdating pa lamang namin sa NBI office po, ay pati plaka ng aming mga sasakyan ay nililetratuhan nila. Okay. Oo. Pero hindi ba, sabi nga ng NBI, ano lang naman ito, parang, siyempre kapag kahit daw sa polisi, kahit sa presinto pumunta ka, kailangan alamin mo muna kung credible ba o yung nagre-reklamo ba ay kung sino, di ba, Atty. Levy? Yun nga po, yung identity ay na-establish naman namin. Pero yung hinahanap nila na credibility daw, hindi naman po nagtanong
tungkol sa nilalaman ng kanilang affidavit para malaman nila kung credible ba o hindi. Parang sa tingin ninyo, tama naman na kilalanin mo yung identity at tingnan yung background. Pero parang too much, parang hindi naman dapat ganun ang normal. Opo, isipin po ninyo, pati kung nasaan ang safe house nila ay tinatanong nila. Ay, oo nga. Oo, hindi nga tama. So, hindi sincero po na pag-iimbestiga ang kanilang ginawa at may halong panloloko. Parang Kasi, ang sabi po nila sa amin pagdating namin doon ay, attorney, kwan ito ha, hindi ito custodial investigation. Kasi kung custodial investigation po ay kailangang may kasamang abogado ang bawat isa. So sabi ko, kung hindi custodial, okay lang. Pero nagbigay ng payo yung director nila. Ang sabi, si Attorney Baligod, dapat kumuha rin siya ng sarili niyang abogado dahil iniimbestigahan din siya. Ang sabi niya. So hindi po nagtutugma. At custodial investigation na yung nangyayari talaga. Pero alam nyo, Kuya Nelson, merong isang, nung natapos na ang tanungan, ipinakita sa akin nung mga investigador yung natapos nila na dokumento, no? Yung question and answer. At nagrereklamo sa akin si Benny Bolante, for example. Ang sabi niya, sir, hindi naman nila ako tinanong kung ano yung nalalaman ko tungkol sa pag-deliver ng mga maleta. Tapos nung binoluntaryo ko na sabihin sa kanila, hindi nila sinali sa aking affidavit. So, ang tinanong ko yung dalawang investigador. Ang sabi po nila sa akin, sir, hindi na namin sinali dyan dahil nandun naman nasa pinagsamang sinumpaang salaysay nila. So, yun po ang explanation. Kaya po nung ibinibigay sa akin yung iba, wala hong laman yung mga mga tanong. Hindi naman tungkol doon sa sinasabi. Kaya ang sabi po ng mga investigador, sige sir, pwede bang ituloy natin ito? Magbibigay kami ng supplemental na mga katanungan, hintayin nyo na lang yung susunod naming subpoena, sabi nila. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ni NBI Director na ayaw daw pumirma ang ilan sa mga former soldiers ng kanilang affidavit. Hindi pa ho tapos eh. Ayun, kaya hindi pa pinipirmahan. Opo. Teka muna, nung una kayong pumunta doon ay 16, di ba? Opo. Tapos, nung bumalik kayo ay 16 pa rin ba? O 18 na po. napuno ulit. Kasi yung una po namin, nanganak po kasi yung isa, yung asawa ng isa. At sinamahan din nung isa para may kasama po na bumiyahe. Pero nung pangalawang imbitasyon ay kompleto na po. Kasi nung una po kayong lumantad, February 25, 24? 24, opo. Nasaan ba si Sen Dante? Ba't di ko Inaantay ko si Senator Dante Marcoleta eh. Gusto ko sana siya magtanong dito kay Atty. Levy Baligod para mas maganda balitaktakan eh. No? Wala eh. Dapat noon eh. Ano ba dapat na ine-expect ninyo mangyayari dun sa first day yung paglanda? Dahil parang ang tagal pang lumipas. Kasi na yung 20 na halos isang buwan na lumipas. Tsaka parang nagkaroon ng interest na ipatawag kayo. Pero sa tingin niya ninyo, parang hindi naman, parang sa halip ng imbestigahan ay yung ibinubulgar niyo, ang iniimbestigahan ay kayo na nagbubulgar. Bakit kaya gano'ng katagal bago? Yan po ang isang rason at pagpapatunay na tama ang aming naging desisyon na ibahagi muna namin sa kababayan natin noong February 24 yung nilalaman ng kanilang affidavit. Dahil kung diniretso na po namin sa ombudsman, pwede ho kaming makover doon sa confidentiality nature ng proceeding sa ombudsman at mamamatay na doon. Hindi nyo na mailalanta. Opo, hindi na mapapag-usapan po yan. Kaya minarapat po namin na ipaalam sa ating mga kababayan para lahat tayo ay tutukan at bantayan kung ano ang dapat gawin ng ombudsman. Pero kasi noong kayo ay lumantad, ang sabi nga nila, naku po, tiniming pa na EDSA Revolution Anniversary,
naku, sigurado destabilization yan. Tapos mga dating sundalo Di ba, ganyan din noon na pagka gusto mong magkaroon ng kudeta, may mga lalantad na mga dating sundalo, kaya mga sundalo. Bakit ba nagkataon na February 24 pa? Wala ho kaming deliberate na plano na lumabas sa araw na yan na ang sinasabi nila wrong timing. Ako po ay nagtataka sa katanungan na yan dahil ano po ba ang dapat na timing? Ano ang right timing? Ano ang right timing para ilabas po ang katotohanan? No? At kung timing ang pag-uusapan, palagay ko tamang-tamang timing Kasi EDSA Revolution ay gusto nating ipaalala sa mga tao. Manumbalik ang kaisipan natin sa naging rason kung ano ang nangyari noong 1986. Ang isa pang sinasabi, sigurado may nagpondong malaki dyan, kaya ito naman matagal nyo lang nasagot, pero ngayon lang namin kayo nakausap. Mas maganda siguro ay yung mga nakakasubaybay sa atin maintindihan din yung sagot ninyo tungkol dito. Alam niyo po kung sinasabi nilang nabayaran kami, nabayaran ang mga sundalo, pwede ko pong ipakita sa inyo yung text messages namin nung isa na nanganak yung asawa. Dahil ayun, hindi nyo kasama nung isang araw. Opo. Kasi, sir, pwede bang tulungan mo ako? Kailangan ko lang pambayad sa ospital. Nagpa-GCash po ako sa kanya. And then sabi niya, sir, naiwan pa yung anak ko sa ospital. Pwede bang makatulong kayo? So, kung nabayaran po ang mga ito, hindi na ho siguro hihingi ng, At saka, ng konting halaga. At saka siyempre, ang pagkakaalam ko sa Marines, di ba, hindi naman, ewan ko, di ba, pero sa matagal ng panahon, hindi sila ganun no? Na sa pera no? Opo, yung nandun po yung disiplina. No? Ang sabi nila, sir, sanay naman kami sa hirap. Yung papasukan namin ay marahil ito na yung huling laban na papasukan namin. Dahil gusto naming magpakasundalo para sa ating bayan. Yun po ang talagang rason nila Dito sa, nung lumitaw kayo, attorney, kasama yung 18, ito yung unang kopya niyan Pero ang gamitin natin itong may notaryo ito, hindi ba? Opo. Pero bago yon, nagtataka nga rin ako bakit parang kay Gutesa din, na ang unang tinanong ay yung abogadong nagnotaryo. Tapos nung nakita nila na tama naman ang notaryo at pinatotohanan ng lawyer, yung witness mismo sa notaryo. Nagtatawanan nga kami dito ni Jen. Sabi ko, yun ako nakakita ng gano'n. Kasi sa tinagal-tagal naming reporter na nagko-cover ng mga kaso sa DOJ, wala pa kaming na-encounter na yung notaryo ang iniimbestigahan Kaya po, doon natin makikita yung totoong pag-iisip ng nasa gobyerno ngayon, no? Pinagtatakpan nila itong malaking pagnanakaw na naganap po sa administrasyon na ito. Kaya nga po, lumapit nga kami sa simbahan sa mga religious, no? Dahil nakita po namin na itong ating gobyerno ay hindi na it is no longer serving the interest of the people. Makikita po nyo yung executive branch, no? Napakarami po involved sila sa pagnanakaw. Yung iba't ibang departamento, katulad ng example ko, yung sa Department of Agriculture, noong 2024 po ay 8 billion pesos ang kanilang disallowance. No? Pag pumunta ka naman sa Kongreso, lahat po sila involved din sa, halos lahat, halos lahat ay involved din sa pagnanakaw. Pero itong mga ilan sa mga nabanggit na pangalan dito, halimbawa, itong pinakabago, si Agriculture Secretary Chu Laurel ay nag-file ng cyber libel. Noong mga nauna, si De Lima, sino pa ba? Nakaka-anim na ata Father Flavi, si
General Katapang, Antonio Trillanes. at saka si General Ed Anyo. Oo, kasi noong nangyari yan, ang sabi namin dito ay, teka, mukhang mauna pang makulong itong mga dating sundalo kaysa dun sa sinasabi nilang nagtakas ng mali-maletang pera. Yun nga po, again, no? Ganyan po yung attitude ng ating gobyerno. Pagka ang mga tao ay nagbabanggit o nagkikriticize sa gobyerno, sila po ang nakakasuhan. Pero sabi namin, itong mga cyber libel na ito ay sasagutin naman po namin. Pero sana yung mga akusasyon namin ay sagutin din nila. Huwag nila kaming takutin, huwag nila kaming iharas kasi halimbawa po, pinupuntahan ang mga bahay ng mga 18 na ito. Hinahanap sila, may nagpapakita na pulis kami, nasaan si ganito. Gano'n. Opo. Pero teka muna. Kasi itong inyong mga itong printed na affidavit na ito, di ba itong 18 na joint affidavit, ang gusto dito mangyari ni Ombudsman Remulla ay dapat titigisa, hiwa-hiwalay. Ginawa na po ba ito? Pag titingnan mo po yung affidavit, kasi kine-question niya, imposible naman na itong 18 laging magkakasama. Pero palagay ko hindi niya nabasa yung Hindi affidavit. niya nabasa, Kasi yung pinagsamang sinumpaang salaysay, makikita po dyan na yung naunang pagpapahayag ay common sa kanila, ang kanilang alegasyon. Pero pagdating po sa mga delivery sa ating mga mambabatas, katulad halimbawa ng isang senador dyan, ay binanggit naman po kami, si Tube, Voluntate, may pangalan po. Kung sino yung involved sa isang particular na sitwasyon. Opo, oo. At saka yung mga litrato po dyan ay sample lamang po yan. Kasi halimbawa may isa dyan na lumabas ang litrato sa loob ng bahay niya. Kung tinanong sana kami ng NBI o sa mambabatas na ito, ano ang katibayan nyo? Na totoo. So inilabas din po sana namin, ito yung litrato ng bahay, Ayun. ito yung mga litrato ng mga sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay. Pero wala pong ganung pagtatanong Para magkaroon kayo ng parang supplemental na patutunayan. Pero ito po, dahil aminado naman itong mga dating sundalo na nung dinideliver nila ito, hindi na naman nila alam kung saan galing Ang ibig sabihin na hindi naman nila alam na ito'y galing sa flood control o kung anumang project. So po, posible din na may mga picture dito, attorney, na nag-deliver sila ng pera na hindi naman talaga may kaugnayan sa pondo ng gobyerno. Maaring transaksyon lang ni Saldico sa isang negosyo niya. Maaring gano'n, nakahalo. Pwede pong nag-deliver sila dahil contractor din si Saldico. Yes. Nag-deliver siya ng commission sa isang mambabatas. Pwede. Kaya ang sabi po sa transmittal letter ko kay Ombudsman ay maaaring may violation sa Republic Act 3019. Okay. At saka Republic Act 6713. Kasi yung mambabatas tumanggap ng malaking halaga, hindi naman niya po ni-report sa kanyang SALM. Ayun. So doon papasok. Criminal offense din po yun. Halimbawa naman, nag-deliver sa isang pribadong tao, tapos yun naman halimbawa, ang binabanggit nila si Andrew E. nag-endorse at binayaran ng napakalaki ding halaga. Pero wala naman yata dito si Andrew E. sa picture, ano? Opo. Pero posible ba yun na may ganun din na nautusan din sila sa ganun? Opo. Halimbawa, isang pribadong mamamayan, dineliveran ng pera at may katibayan na ilang maleta yan. Dineclare ba niya sa income tax return niya? Kung na-declare, so walang problema. Opo. Tax evasion po yun. Oo nga. So ang ibig lang ninyo sabihin dito, andito lahat ito, patunayan natin kung alin dito talaga yung... Kasi dapat ang nag-iimbestiga ng anomalya, nangangalap ng ebidensya.
At saka na lang niya sasabihin, ito hindi to pwede, ay ito hindi to hindi pwede, hindi kayo pwede lahat. Opo. Ang problema, wala pa talagang totoong pag-iimbestiga. Meron na ho silang konklusyon. Meron na nga. Yun lang. Katulad ni Ombudsman, ang sabi niya, ang isang litrato dyan ay kinuha o nakuha noong nakaraang administrasyon pa. At alam ko po yung tinutumbok niyang litrato. Alin dito. Oo, pero pag nag-imbestiga siya, ipapakita namin yung metadata ng litrato na yan. Yung pagkakakuha ng Oo. petsa mismo. Nandyan yung petsa, yung oras. Metadata. Ano kasi yun mga kababayan, kahit uploaded na yung mga ano na yan, yung mga larawan na yan sa social media, yung mga metadata ho niyan, embedded ho yan sa mismong mga file na ina-upload o tina-transfer. Hindi porket wala na dun sa original device yung pinagkuhanan. Nandun pa rin ho yung mga ibang impormasyon, yung mga kung anong kamerang pinang picture, anong oras, anong settings ng camera, ganun ho, lalabas ho talaga lahat yan. Kaya kung confident itong sila Attorney Levy Balikod na yung mga metadata ng mga larawan, talagang sinecure nila at talagang dokumentado, mabigat-bigat ho ang ebidensya na to laban doon sa mga kawatan sa administrasyon ni Marcos Jr. Baka maging mismo dito kay Marcos Jr., mabigat-bigat ho ang ebidensya. Na ito ay hindi matagal ng picture kundi Opo, anong taon yun? September 2022. Ayun. Ganun din ang bago mag-imbestiga ang NBI, ang dami na pong nilabas na konklusyon ang kanilang direktor. So parang baligtad. Conclusion muna bago investigasyon. Opo, parang ganyan po ang nangyari sa... Ayun nga po. Teka, kasi kaya na nabanggit ko kanina dito, attorney, eto asan ba yun? May napansin kasi ako rito na sabi ko, mukhang dapat talagang investigahan. Mayroon binanggit dito na kasama rito ang mga larawan. So ito yung mga picture, no? Oo. At video. Nako. Meron ba dito sa ano? Hindi ko po pwedeng may attach ang video Ayun yan. nga, yung Kasi sinasabi. video, di Yun ba? ang sinasabi namin. Sabi ko, ibig sabihin, yung mga nandito, picture, meron pa silang hawak na ebidensya. Ganun po ba? Tama po ba? Kasi po yung iba dyan, parang screenshot lang ng Video, video. ayo, tama. Parang portion lang ng video. Yun nga, yung sinabi namin dito na katulad nito, nagdi-deliver. Hindi natin alam kung talagang picture to o screenshot ng video. So Opo. may mga picture dito na talagang galing sa video pala. Meron po, oo. Kaya, pag isusumite sana namin yung kopya ng video sa kanila, makikita nila. At saka mapapatunayan, kasi ang sabi nila, naku po, yan ay AI generated Dito ba ito po ba, attorney, ay bago nyo pinayagan, siyempre abogado kayo, madadawit kayo kapag yung mga picture dito ay pinayagan nyo mailagay, pero hindi nyo na-check. Lahat po yan ay tiningnan ko. At galing talaga sa mga telepono nila. Ibig sabihin, hindi ito ipinasa lang. Alam ninyo kung yung binabanggit yung metadata. Lahat ito meron. Nakita ko po yan. Oo. In fact nga, meron din, nagdududa kung ilan ang na-deliver. Pwede ho na, kasi halimbawa yung helicopter dyan na ginagamit, Apo, itong nandito. nandyan po, mga 4 na litrato yan na pinapakita yung parehong helicopter. Pero pwede ho namin ipakita na, naku, ilang litrato po yan? Hindi lang ho siguro 50. Ganun? Oo, Mga picture, ganun kadami? kasi sample lang po yan. So, yung mga excited, next administration, iisa-isahin ho natin yan. Meron na naman nung kinakabahan sa Malacanang pagka naririnig nila yung mga detalye na yan. Kasi kung ilalagay nyo rito, parang, dapat yung wala nang i-investigate. Kaya yun po ang gusto sana namin na pag mag-imbestiga sila, pwede naman nating isa-isahin. O halimbawa, ang sinabi nyo si Congresswoman Franz Castro. Example. O ano ang katibayan nyo? Nakuan, ipapakita ko namin na halimbawa may group chat kasi yan So may screenshot. O nandun kung ano yung plate number na ginamit, sino yung kasama. So may establish. At may litrato doon sa loob ng
conference room. So, hindi ho gagawa ng kwento itong mga sundalo na ito na laban sa mga malalaki, maimpluwensya at mayayaman na mga individual. No? At ayaw ko rin ho silang ipasubo na gagawa kami ng kwento na makakasira sa puri ng isang tao. No, malalim po ang aming paniniwala na yung the good name and reputation of a person is the most precious possession that he or she can have. And we cannot afford to be reckless po para lang manira ng puri o pangalan ng isang tao. Pero i-expect nyo ba na ganito ang magiging reaksyon ng mga nag-iimbestiga sa flood control? Yes po. Kasi kaya po napilitan ako na hanapin itong mga kasamahan ni Gutesa dahil nakita ko kung paano nila trinato si Gutesa. So sabi ko, totoo kaya ang sinasabi ni Gutesa? Malamang may mga kasamahan siya. Kaya ko po hinanap at nalaman ko na totoo ang sinasabi ni Gutesa. So bakit pinagtatakpan nila ngayon? Yung ICI, for example, napapanood naman natin po yung proseso ng ICI. Halatado naman po na pang-cover up yan eh. So, kaya po minarampat natin na hanapin ang mga ito at meron ding gustong tumulong pa para magdagdag ng mga ebidensya. Anong ibig nyo sabihin? Teka lang ha. Aking idadigest yung huling yung sentence ha. May ibang gustong tumulong pa na magdagdag ng ebidensya? Yes po. Itong 18 sundalo, may iba pang susunod? Malaki po ang posibilidad. Ito bang mga ito ay mga dati ring sundalo o meron ding mga... Kasi ang dami rito nabanggit ng mga tao na hindi naman sundalo. Alin po yung mga kasamahan nila? Opo. Hindi, halos lahat po yan ay dating sundalo. Ang hindi lang sundalo dyan dati ay yung mga drivers. Driver. Ayun nga, yung sinasabi ko, meron bang mga ganun na possible in the future o hindi natin alam, baka next week or... Abangan po natin, Kuya Nelson, kung anong... Ito ang napansin ko dito, no, na kasi kay Gutesa, isa lang, ang lakas ng impact eh, no? Pero ba't hindi yung ginawa kaya na isa-isa ang inilabas? Every week may lumilitaw. Alam ba, ang inuna nyo rito ay yung pinakamaraming may alam. Tapos isa-isang lumilitaw. Ano kaya ang nangyari? Wala ho kasi kaming iniisip na strategy o ano. Simple lang po ang sa amin, no? Ang nilalaman niyan are not their personal truth. They are not political truth. Objective truth po ang nandyan, no? Kaya kung ilan silang handang lumabas po sila. Pero sa haba ng kwentong ito at sa dami nila, matagal nung binuo ito. Ibig sabihin, kaya siyempre, hindi mo basta tatanggapin, attorney, di ba? At ang gagawin nyo, gagaya siguro ng ginawa ng NBI, chinek nyo muna lahat. Opo. Una kaming nagkita-kita nung ilang kasamahan nila, October pa lang. So, usap kami November hanggang December. Pagdating ng Christmas break, sabi ko sa kanila, pag-isipan niyong mabuti, kausapin niyo ang pamilya niyo. Kasi mahirap na lalabas kayo, pero hindi kayo nag-usap ng pamilya. So, ihanda niyo rin ang pamilya, sabi ko. Kaya pagbalik ng Enero, ganun pa rin po. At paulit-ulit po yan na tinatanong ko sila. Kasi nagte-take notes ako kung nagsasalita sila. And then, ilalagay ko sa draft ng kanilang affidavit. Pag kausap ko ulit sila, tinetest ko kung consistent. Tama naman po yung kanilang mga sinasabi, consistent naman. Kaya nung February, nung na-review nila lahat, binigyan ko sila ng tig-isang kopya nila. Parang isang linggo pa ho bago namin ipa-notaryo eh. So, ibig sabihin, tama. Kasi kung paparatangan kayo ng it will take time talaga pala, no, na mabuo itong testimonya nila. Anong nakikita nyong
kahihinat na nito. Kasi ngayon ay 2026, 2 years na lang magpapalit na tayo ng administrasyon. Ito ba kailangan pa ba natin itawid dito sa kabilang ibayo? Ganun po ang malaking posibilidad na mangyayari dahil nakita natin ang galaw ng Ombudsman, ang NBI, ang Kongreso at ang Senado na ayaw nilang pag-usapan ito, ayaw nilang imbestigahan. No? So siguro magkakaroon tayo ng oportunidad kung magbago ang ating administrasyon at yung susunod na administrasyon ay bukas ang kaisipan na imbestigahan ito. Ay, pero sa bagay, buti na lang madali na, no? Sandali na lang. Pero sa tingin nyo may impact dito. Kasi siyempre sa election, kung anong issue ng bayan kung ano ang mainit na issue, may epekto yan sa magiging behavior ng mga botante. Malaki bang epekto nito sa tingin ninyo sa magiging resulta? Kung ang ating mga kababayan po ay mapanuri, no? At they keep on engaging on this issue, palagay ko may epekto po 'yan. At kung hindi magbabago ang pag-iisip ng pamahalaan natin ngayon, Yung pagtrato dito? na magkaroon ng totoong investigasyon, baka hindi po maganda ang paningin ng mga botante sa kanila. Ang sabi ni Senador Lacson noong siguro napanood nyo rin naman sa hearing na payag na siyang ipatawag kaya yung mga dating sundalo, pero binawi niya yata kinabukasan at ayaw na daw ng maging circus. Ano ang tingin nyo? Yun nga, nagtataka rin ako kung bakit biglang ganun ang paningin ni Senador Lacson sa ganitong issue. Kasi yung mga nakaraan, nasubaybayan naman natin ang kanyang political career. Opo. At ipinakita niya sa taong bayan na isa siyang masugid na lumalaban sa korupsyon. Pero biglang nagbago ang kanyang pananaw sabi ko nga, ang pagdududa niya ay imposible daw yung 805 billion pesos. Kasi kinumpute niya, mukhang hanggang ngayon daw nagde-deliver pa. Kung ganun talagang kalaki. Oo. Pero hindi makapaniwala si Senator Lacson sa 805 billion. Samantalang ang estimate ng isang professor po ay 1.5 to 1.9 trillion ang ninakaw. Wow, laki. So halos kalahati lang itong binabanggit ng mga sundalo na ito. Pero sa tingin nyo ba yung mga example, i-accept muna natin na ito talaga ay galing sa gobyerno, kasama na kaya dito yung iba pang ang ibig sabihin, hindi kaya ito ay hindi lang flood control project? Ay, opo. Kasi yung dumating na pera kay Saldico ay galing sa iba't ibang sources. No? Halo-halo na yun. Opo, hindi lang flood control Halimbawa, yung sinasabi nila na nag-deliver si General Katapang ng Bucor kay Saldico. Hindi naman siguro galing sa flood control yon. Oo, kasi nga sabi niya, hindi naman ako involved dyan. Wala naman akong kinalaman sa flood control. Ba't ako bibigyan? Oo. Pero marami po Pag sana lumabas si Mark Tiksay o si Paul Estrada kasi meron po yung iniwan na parang diary niya So makikita po nyo doon ang daming iba't ibang sources pati nga yung PhilHealth. Ay, ayun ba yung pinagtataka ko, attorney, no? Bakit itong dalawang nababanggit lagi, nabanggit na ito sa Senate hearing nasa transcript ito. Yung Mark Tiksay at yung isa, yung Paul Estrada, bakit kaya hindi ipinapatawag o hinahanap man lang? Exactly po, no? Wala akong narinig na sinabpinahan, pero ang pagkakaalam ko ay nasa labas ng bansa sila. Oo. Pero kahit na, Ayun nga. diba? Ay, sampinahan mo para makatulong sana sa pagpapaliwanag, pero wala pong ganung effort At doon nakapaghinala. Oo, talaga naman, oo. Maraming salamat sa pagpunta nyo rito sa
Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin niya ang interview na yan itong si Attorney Levy Baligod dyan sa ganang mamamayan. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Ang tabay lang po tayo, marami pa akong lalabas ng mga bodyguard nitong si Zaldico, mga delivery boy niya, no? Nung appropriation chairperson pa siya, no? Marami pa akong maglalabasan. 100 daw humahigit yan eh. Yung mga security niya na yan na taga-deliver ng pera o kung tawagin nila basura. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Lahat Pilipinas.